ay may dalas natin didinig, Sir Ariel and Brother Benedict, yung sinasabing prevention is better than cure. Pero parang sabi-sabi lang naman eh. Oo eh. Kasi wala po akong nakikitang programa na kung saan ay umaayon sa sinasabing prevention is better than cure. Parang ang nangyayari, naninegosyo pa itong kalusugan ng ating mga kababayan. Pinagkakakitaan. Bakit? Malaki ang pondong ginugugol sa mga may sakit. Pero dapat hindi ganon. Dapat malaki ang pondo na gamitin, sir, para sa prevention. Yes. At maraming programa yan. So, ibig sabihin, hindi kailangan matalino. Kailangan lang may sincerity ka sa public service. May puso ka. Yes. Sabi nga ni General Dumlao, yung naging professor ko sa schooling sa military, sir, hindi kailangan matalino ka, kailangan may pag-ibig ka sa kapwa. Ngayon, kung kulang yung talino mo, sa usaping medical, ang dami namang magagaling na medical practitioner. Kung sa usaping batas, kulang ang kaalaman mo, ang dami namang magagaling na abogado. Ang importante, Sir Ariel, yung dedikasyon natin eh. Hindi kailangan napakagaling. Yes, Colonel Ariel. Gusto kong dagdagan yung tungkol naman dito sa napag-usapan kanina, nabanggit na rin ni Kong Bonnie na corruption, no? Sa akin, ang nakikita ko dito, marami talaga, tama talaga na maraming batas na naandyan. Ang kulang lang sa atin, no? Yung mga namumuno dito na may political will at may takot sa Diyos. Kasi kung papansinin mo, wala na silang pakialam, wala silang konsensya. At least kung may takot sila sa Diyos, may konsensya sila. At kapag may political will yan, ibig sabihin, parehas namin ni Kong Bonnie, matapang. No? Yun ang kulang ngayon. May implement. Implementation. Kasi it's all about how to implement all these laws, no? Na nasusunod. Kailangan lang yung mag-implement nito may political will at matapang. No? Wala siyang kinakatakutan. Dagdagan ko lang. Yes. Di ba Brother Benedict, dagdagan ko yung kay Sir Ariel. No? Napakaganda nung sabi niya. Yung may takot sa Diyos. Sir Ariel, may challenge ako sa taong bayan. Dapat ang nanunungkulan may takot sa taong bayan. Paano yon, mga kababayan po? Umpisahan na ninyo sa May 12, 2025. Kailangan matakot na po sa inyo ang mga nanunungkulan. Paano po? Gamitin ang talino. Huwag isakripisyo ang kinabukasan ng inyong pamilya, ng ating lahi, ng ating bayan. Hindi kailangan may pinag-aralan ka para maging matalino ka. Correct. Magsuri ka lamang. Magsuri ka. Magtanong ka sa iyong mga kapamilya at mga kaibigan. Dapat po, dagdagan ko lang, sabi ni Sir Ariel, dapat ang nanunungkulan may takot sa Diyos. Idagdag ko lang po, dapat may takot sa taong bayan. Dapat taong bayan ang magdidikta, hindi yung iilan lamang na nanunungkulan.